Trillanes si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasimuno umano ng destabilization efforts laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Trillanes sa programang The Chiefs, kung may reyna, ito hari ng sausaw. Ito attack dog nila ngayon. Ayan. Namamayagpag sila ngayon. Pakalat-kalat si Ontiveros, pakalat-kalat si Trillanes, pakilat-kalat si Boying, pakalat-kalat si Llamas. Ganyan sila. Samantalahan na, di ba? Tuloy, Trillanes. One News, ang dating Pangulo lang ang may matinding motibo para magpasimula ng kudeta. Hanggang ngayon, may ugnayan pa rin daw si dating Pangulong Duterte sa mga retirado at aktibong general. Umugong ang usapin ng kudeta nang mabanggit ni Armed Forces Chief Romeo Browner Jr. sa isang talumpati. Ang umano'y Ewan ko ba kasi ito si Browner, napakadaldal. Pasensya na po, Pero yan yung sinasawsawan ng dilaw ngayon. Hindi ko alam kung makadilaw siya o hindi. Hindi naman siguro, no? Baka sadyang may tao lang kasi ganun, di ba? Sa mga kaibigan nyo, meron kayong kaibigan na sobrang daldal. Mr. Announcement, may kaibigan na, may ganun, mga ganun kaibigan ito. Ito naman si Mr. Announcement. Si Jollibee ata ito Oo, bida-bida. Nag-announce. Alam nyo po, yung sinasabing hinihingi ni PRRD ang suporta, tingnan nyo po ang mga dilaw. Lagi nilang iniiba ang konteksto. Halimbawa, sabi ni hinihingi niya ang suporta ng pulis at ng army, etc., etc., kung sila ay hindi magpapa-audit. Ang konteksto po noon ng pag hinihingi niya ang suporta ng taong bayan ay hindi para ipataubin ang gobyerno. Kung hindi, puwersahin sila maglabas ng audit. Ang bottom line dito, sir, audit, audit, audit. Trillanes, ang bottom line, audit, audit, audit. Hindi magkudeta. Naiintindihan. Same thing sila. Mali sila ng intindi ni Llamas, mali sila ng intindi nitong si, ewan ko, pare-parehas ata. Hindi ko alam kung kakampi nila itong makakaliwa na itong Makabayan Black. Ang intindi naman ng death threat ni PRRD ay sa kanyang buhay. Hindi po. Ang ibig sabihin ni PRRD noon ay mamatay na yung grupong yan. Yung organisasyon ng mga NPA, mga makakaliwa. Mali ang intindi nitong Makabayan Black et al. At saka itong mga dilawan. Naiintindihan nyo ang pagsasama ng Makabayan ng mga dilawan? Laging minamali, laging inaalis yung salita sa konteksto. Alam nyo po, pagka ganyan ang pag-unawa nyo sa kahit anong istorya, mamamali po kayo talaga. Kaya hindi ko alam kung kulang sa utak itong mga ito, pero ang linaw-linaw naman ang pagkasabi ni PRRD noon, yung binanggit niya. Ito ulitin ko wag po tanga. Nung binanggit niya, hinihingi niya ang suporta ng taong bayan at mga sundalo at army, sundalo at pulis ay patungkol sa audit. Hindi patungkol sa pag-aaklas. Ganyan po ang ugali ng mga dilawan. Nilalayo sa konteksto. Ito namang mga tao, naniniwala, mga ututurin. Stabilization efforts laban sa pamahalaan. Pero nilinaw ito ni Browner at sinabing namiskot lang siya. Matatanda ang binanata ng dating Pangulo ang Kamara nang tanggalan ng confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Wala pang pahayag si dating Pangulong Duterte sa mga sinabi ni Trillanes. Merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder. Tapos ito naman. Ito ang number one na mahilig magmali ng konteksto ng sinasabi ni Tatay Digong. Ito yung mga ugali ng mga bashers. Ito ang mga ugali ng mga marites na walang magawa sa buhay, na nag-aantay ang isang tao magkamali. Yan si Trillanes. Kahit na hinog sa pilit, kahit malayo yung sinabi ni PRRD, pipilitin.
Pipilitin. Kasi tanga naman yung ibang tao. Tanga yung kanilang mga followers. Maniniwala naman. Di ba? Ako ba nagsisinungaling nung binanggat ni Tatay Digong, ulitin ko, yung tungkol sa sundalo, it's about audit. Niloloko nitong mga ito ang taong bayan. Ginagawang tanga. Man si Duterte, ito, talagang hindi to nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya, Tingnan mo, ang dami niya pang alam. Ha? Ito yung parang lalaki na binasted ng babae. Oh, hindi siya makamove on kay PRRD. Parang bitter. Ha? Parang nabasted. Kaya pag busted ako, hindi kita mapakinabangan, hindi ka rin papakinabangan ng iba. Ang dami niyang alam kay PRRD. ano yan, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, the fact na, ano siya, under threat siya nung ICC case. So, it's a matter of survival for him and physical freedom. Ayan. Ayun ang punto niya. Okay? Balik tayo kay Trillanes. Eto, meron po akong nakikita at meron ako mga ibang nababalitaan patungkol dito kay Trillanes na galing ito sa mga dilaw, ha? Na political analyst daw nila, ganyan, mga vloggers nila, kasi pinapakinggan ko. At isa po ito sa ginugroom na posibleng maging tatakbong presidential sa 2028. Yan. So, kaya sila, abangan ninyo ang pagpapel ni Trillanes at ni Ontiveros. Yan ay gusto nilang sila ang mapili para tumakbo. Sila ang magiging standard bearer, kumbaga, ng dilaw sa 2028. Yang dalawang yan. Kaya, yung ingay na yan, etong kalalaking taong napakadaldal, napakasawsaw ng sawsaw, asahan nyo, sasawsaw pa more yan. Silang dalawa ni Ontiveros. Hindi po titigil yan. Tingnan mo ngayon, pati si Llamas pinasisikat. Sawsaw ng sawsaw. Sawsaw sila ng sawsaw. Yan po ang papel ng dilaw ngayon. Ano? Sawsaw. At syempre, yung dalawang yan gustong mapili. Si Ontiveros at saka si Trillanes. Ngayon, tanong, papauto ba tayo? Yan ang tanong. Alam ko kayo hindi papauto. Pero pupunta na tayo doon sa next. Yan ang sitwasyon. Yan ang kinahaharap natin. Nagkakaroon na po ng galawan. Nakakita na ba kayo ng pato? Pato ba yun? O basta duck? Basta yung pag sila ay nasa sapa, akala mo relax na relax, di ba? Sabi ko, paano lumulutang yan? Pero ang paanon, gumagalaw sa ilalim. Ganyan po ang politiko natin ngayon. Iba yung nakikita nyo sa ibabaw, sa ilalim, tumatrabaho na yan. Nagkakaroon po ng alyansa. Sa ilalim, diyan nangyayari ang gapangan. Ang masakit nito, napakaaga. Napakaaga ng gapangan. 2023 pa lang, 2025 pa yung pinaghahandaan nila. Sinimulan na nila ito. Kaya napakapangit na nangyayari sa ating bansa. Pag pinagpatuloy nila yan for another 5 years until 2028, I'm telling you, kahit pumusta pa kayo, palubog ang bansang Pilipinas. Kasi walang gagawin niyang mga yan kung hindi magpolitika, kung sino ang nasa panig nino. Gapangan yan ang gapangan. Scratch my back and I will scratch yours.
At ito po ay maliwanag ngayong kay De Lima na merong paggapang sa kabila para makuha ang side ng dilaw. Naunawaan. Yan ang nakakatakot.